Magandang hapon po. Sinalakay ng mga tauhan ng NBI ang isang gusali sa Makati City na sinasabing pugad umano ng mga dayuhang scammer. Bukod sa mga nabistong kagamitan, may mga nabisto ring Pilipino na nagtatrabaho man roon. Nakatutok si Jomera Presto. Sa bisa ng isang search warrant, sinalakay kagabi ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang gusaling ito sa Makati City. Hands up, hands up! Ito raw ang isa sa mga pugad na mga dayuhan na sangkot sa iba't ibang klaseng scam. Ayon sa NBI, mahigit 20 ang working station sa 5 palapag na gusaling ito. May mga kwarto rin na may mga nakasulat na couple room kung saan tumutuloy ang mga dayuhan na mayroong partner. Sa rooftop nandito ang kanilang komisary at ibinababa na lamang ang mga pagkain sa bawat kwarto para hindi na raw lumabas pa ang mga umano'y scammer. Bukod sa mga computer, SIM cards at cellphone, na-recover din ng NBI ang mga notebook kung saan nakalagay ang kanilang mga script depende sa uri ng scam. Sabi ng NBI, isa sa ilalim sa forensic ang mga computer na na-recover para malaman kung gaano na sila katagal nag-ooperate sa lugar. Bukod sa mga dayuhan, meron ding mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Iginiit nila na wala silang alam sa illegal na aktibidad. Kitchen helper lang po kami dito. Naghahatid po kami ng pagkain sa kwarto. Bawal po kami makialam. Pero may nakikita po kami mga computer. Dinala na sa tanggapan ng NBI ang mga nahuli. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sa mga motorista, nakaamba ang big time oil price hike sa susunod na linggo na papalo po ng halos 3 piso kada litro po yan. Ngayon pa lang umaaray na ang mga motorista. At ang mga tsuper naman, hihirit kaya ng panibagong taas pasahe. Alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kahit weekend, namamasada sina Gary at Buboy para may maiuwing kita at ipambayad sa diesel. Lalo't tataas na naman ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa darating na Martes. Mababawasan na naman yung kita namin. Pila-pila na lang talaga para hindi ka panay ikot. Kaya kailangan pila na lang talaga muna. Bahala na kung magkano abuti, basta't may panggastos na. Bago ang panibagong increase, 3 magkakasunod na linggo nang sumipa ang presyo ng petrolyo. Sa kwenta ng transport group na Piston, 90 pesos ang madaragdag sa gastos ng mga tsuper para sa diesel. Nadagdag kita sana. Pag winter po natin yan sa loob ng 25 days, ay medyo malaki din yung na mawawalang na dapat ay magagamit natin sa pangangailangan ng pamilya ng ating mga driver. Tiis-tiis din sa paggawa ng paraan ng ibang motorista. Ang diskarte, hanap na lang ibang mapapagpakargahan na medyo mabababa. Minsan nagpapatay na lang kami ng aircon ba? Para makatipid. Ganun na lang. Ayon sa Energy Department, kabilang sa mga dahilan ng panibagong taas presyo ay ang lumalalang hidwaan sa Middle East na maaaring nakaapekto sa oil exports at pagkaantala sa mga delivery ng langis na resulta ng Hurricane Milton. Wala namang actual na pagbabawas actually sa supply but speculatively nangyayari ho itong ating mga pagtaas. Base sa datos ng Department of Energy, unti-unti nang bumababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kung magtutuloy-tuloy daw ang pababang trend na ito, maaari may asahang rollback ang mga motorista sa mga susunod na linggo. Next week, depende ho kung tutuloy-tuloy ho ang pagbaba, balik ulit sa $70 per barrel yung territory, yung 78, 79, baka ho magka-rollback ho tayo. Kung bababa ho ng dire-diretso, nasa 81 na lang ho ang gasolina, baka ho malapit na ho yan, bumalik ulit sa 70. Mungkahi ng pasang Mazda, magkaroon muli ng fuel subsidy sa mga jeepney driver para maibsan ang pasanin nila sa pagmahal ng petrolyo. Sa kabila ng taas presyo, hindi raw nakikita ng mga transport group na dapat magtaas din ng pamasahe. Malaking mawawala sa parte namin pero ganun pa yun po, wag na muna tayo mag-file ng penalty. Kung hihirit man kami, hindi na sa pasers, kundi yung fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 2 UN peacekeepers ang sugatan sa panibagong pag-atake ng Israel sa Southern Lebanon. Ang isang Pinay doon nasaksihan ng ilang pagsabog pero hindi raw siya makaalis kahit gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Malakas na pagsabog ang gumising sa Pilipinang si Mirna, Huwebes ng gabi sa Southern Lebanon. Ayan ang lapit lang Umuusok-usok pa yung
anuhan ng bomba. Sumabog pala ang building malapit sa gusaling tinitirhan nila ng asawang Lebanese at mga anak. Lakas talaga kasi yumanig yung buildings, nagsigawan yung mga bata. Nakakakaba yung impact talaga kasi ang lakas eh. Ikalawang beses na raw nilang nakasaksi ng pagsabog mula ng paigtingin ng Israel ang pagpuntirya sa mga lider ng Hezbollah. Gusto na raw sumama ni Myrna at mga anak niya sa repatriation sa Pilipinas, pero tutol sa ngayon ang kanyang mister. Actually, may kinupkup po kami dito ng isang family eh. So, wala din kami magagawa. Walang mga bakanting bahay or saan ka matutulog. Kahapon, 2 United Nations peacekeepers ang sugatan sa Israeli strike malapit sa Watchtower sa kanilang base sa southern Lebanon. Kinondena ng France, Italy at Spain ang nangyari. Habang nanawagan si US President Joe Biden sa Israel na huwag idamay ang peacekeepers. Ayon sa Department of Migrant Workers, all accounted for o tukoy nila ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong nasa southern Lebanon. Marami sa kanila ay nakalikas na. Ilan sa kanila ay nandun sa shelters natin. Sa ngayon, ilang Pilipino na ang nakabalik ng Pilipinas sakay ng commercial flights. Mahigit 500 Pilipino ang nagpalista sa voluntary repatriation. Mahigit 200 sa kanila ang may airline tickets pauwi ng Pilipinas at exit documents mula sa Lebanese government. Kanina, ilan sa kanila ang nag-almusal sa shelter bago ang flight pa Pilipinas ngayong araw o bukas. Handa naman daw ang DMW na sunduin ang lahat ng Pilipinong nasa Lebanon na nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero hindi raw nila masisisi ang mga Pilipinong pinipili pa rin manatili doon para samahan ng kanilang mga employer patuloy na magtrabaho para kumita at iba pang personal na kadahilanan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang umiiral na shear line ang magpapaulan sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Gayon din po sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Cagayan Valley. Sa rainfall forecast naman ng Metro Weather, asahan ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas na bahagyang hihina pagsapit ng gabi. At gaya po ng pag-ulan kanina, may chance rin ng ulan sa Metro Manila lalo na sa hapon, kaya magdala po ng payong. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan, pero mas malalakas na ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao. Mga kapuso, maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. May isiniwalat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Emosyonal si retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang anyay Davao model sa kampanya kontra droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016. Inirekomenda raw noon ni Garma ang upperclassman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at nooy naka-assign sa PNP-CIDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa nooy aide ni Duterte na si Bongo. The Davao model referred to the system involving payment and reward.
Sabi ni Garma, may 3 level ng reward system ang Duterte drug war. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng 1 milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo rin aniya ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma, kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isinumite niya sa Quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections po. I realized the truth will always set us free. Tinanong ang mga police official na nasa hearing kung totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma. Lahat sinabing hindi nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon, nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makaka-validate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga nakakaalam talaga, sir. Isa pang revelasyon ni Garma, kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili na binaril habang nasa flag raising ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Inungkat din ng isang kongresista ang umano'y relasyon ni Garma kay Duterte. Whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga biktima ng drug war. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao. Sa dulo ng 14 na oras na Quadcom hearing, humiling si Garma na magpatingin sa ospital na pinayagan naman ng komite. Pinag-iisipan ngayon ng Quad Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Duterte sa mga paratang sa kanya sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Senador Bongo na may papel siya sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Go, hindi sakop ng kanyang tungkulin bilang Special Assistant of the President noon ang police operations, kaya hindi po siya nakikialam sa drug war. Pero giit ni Go, walang ipinatupad na reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Si Senador Bato de la Rosa na PNP Chief ng Administrasyong Duterte, iginiit na wala raw siyang ideya sa umunoy reward system sa drug war. Wala raw siyang isinagawang reward system sa PNP maliban sa pabuya kagnay sa listahan ng mga most wanted na aprobado ng DILG. Sinusubukan pa namin kunan na payag si Duterte, pati na si Edelberto Leonardo, na ayon sa National Police Commissioner NAPOLCOM, ay nag-resign na raw bilang commissioner. Sinusubukan din namin kunan na payag ang isang Major Albotra sa Region 7 na ayon kay Garma ay may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Huling-huli sa CCTV ang pang-hold up ng mga demotorsiklong salarin sa isang babae sa Bacoor, Cavite. Patay ang isa sa kanila matapos makaengkwentro ng pulisya. Nakatutok si Nico Wahe. Nag-aabang ng jeepney sa Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite ang babaeng ito pasado alas 2 ng madaling araw noong October 7. Hinintuan siya ng motorsiklong may mag-angkas. Bumaba ang angkas na naka-uniforme ng motorcycle taxi company. Lumapit at hinold up ang babae at tumakas. Napatakbo ang biktima na agad daw dumiretso sa pulisya. May lumapit sa kanya na motorcycle in tandem. Tinutukan siya ng barel tapos ay kinuha yung mga gamit niya. Nakuha ang cellphone, alahas at cash ng biktima. Sa follow-up operation ng Bacoor Police, There is isang motor na kahinahinala na before reaching the checkpoint, nag-U-turn siya. So what our patrollers did ay sinundan po itong motor na to.
And during the pagsunod nila, na corner yung nagmumotor, pinaputukan po yung mga pulis. Nagkaroon ng engkwentro hanggang napatay ang suspect. In-identify nung victim natin at saka yung mga gamit sa kanya din mismo nakuha. Nabawi ng biktima ang mga gamit niya. Ayon sa Bacoor Police, mag-isa lang ang suspect ng makaengkwentro nila. May mga warrant of arrest daw ang suspect para sa robbery, theft at murder. Sabi ng pulisya, nakaw din ang motorsiklong gamit ng suspect. Kita sa CCTV kung paano kinaladkad ng suspect ang may-ari ng motorsiklo na pinipigilan siyang umalis. Hinahanap ang kanyang kasamahan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Coffee business na pati street vendor, kakolab. Yan ang discarding tiyak na kita mong iyong success at ng iyong natulungan. Isi-serve na yan ni Katrina Son. Kung mapapadpad ka sa Binondo at hanap mo'y refreshers, pwedeng chill spot itong bright-colored na coffee truck. Mayroon silang sunrise jam na tanghulo-inspired, ube latte, at cacao coffee. Galing po kami ng Pampanga. Bali, bumiyay pa kami papunta rito para tikman to. Kayang lumaban dun sa mga mamahaling coffee shop around this area. Si Paul Evangelista at kasintahan niya ang nagtimpla ng negosyong ito. Mula sa pagtitinda online ng ground coffee noong 2022 hanggang sumugal sa pwestong alfresco noong 2023. Hindi raw madali ang sipa ng kanilang cafe success. Dahil sa pagtsatsaga, ang puhunan nilang 5,000 pesos na palago sa daan-daang libo kada buwan. At brewing soon ang kanilang coffee shop. You can start small po and then grow the business along the journey po. Trending din sila dahil sa kakaibang collab. May mga street vendors po sa paligid namin. Nag-isip po kami ng creative ways to incorporate our coffee. Affogato kamo? They're serving it with ice cream mula kay Mamang Sorbetero. Ang sabaw ng buko from Suking Buko Vendor, matching sa kanilang matcha. At sa best-seller nilang buko at kape, Buko Fee. Mas masarap daw kasi ang lasa ng tagumpay kung maibabahagi mo ito sa iba. Bilang street vendor po, alam namin yung hirap po ng pagbebenta sa kalsada po. Nagkaroon kami ng opportunity to share the blessing. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Binulabog ng putok ng baril ang isang paaralan sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Batay sa investigasyon, isang grade 7 student ang nagpaputok ng bitbit niyang kalibre 45 baril. Walang nasaktan sa insidente at hawak na rin ng Social Welfare and Development Office ang bata. Inaalam pa kung saan nakuha ng bata ang baril at kung sino may-ari nito. Isang pulis Cavite ang viral matapos makabangga ng motorista sa Bacoor. Lasing umano ang pulis at dala ang police mobile. Batid na raw ng DILG ang insidente. Nakatutok si Nico Wahe. Ang pangalan niyo po, sir? May ID po kayo? Hindi, kayo sir. Anong pangalan? Hindi po. Kayo po ang tinatanong ko. Kayo po ang nakabangga sa akin. May kasama kayo? Viral ngayon ang videong ito kung saan nagtatalo ang isang naka-uniformeng pulis at nagbivideong motorista. Nabangga umano ng police mobile ng pulis ang motorista. Lasing po kayo eh. Binanggaan niyo po ako eh. Lasing sir. Sige po, itaas niyo po isang paa niyo. Di ba tumutumba kayo? Binuksan din ng motorista ang mobile ng pulis para tignan kung may kasama ito. Sabi niyo po may kasama kayo. Diyos ko, mga lasing yung pulis. Ayan po, tulog oh. Bagsak. Sa video, makikita ang logo ng Bacoor Police sa police mobile. Ay, amoy na amoy kayo. Lasing na lasing kayo. Hindi naman kami lasing. Kinumpirma ng Bacoor Police na doon nga nakadestino ang mga pulis sa video. I would confirm na yung dalawang police na video, sa viral video sa Facebook ay personnel ng Bacoor PNP and they are member of SWAT. Tumutong ba kayo? Sige po. September 21 daw nangyari ang insidente, pero October 9 lang in-upload sa social media ang video. Doon lang din daw nalaman ng Bacoor Police na may ganitong insidente. Subject na ng kanilang investigasyon ng video. They are on duty. Ang event natin noon is yung Bacood Festival that time. So they're
providing security dun sa venue. Pagkatapos ng event, pabalik na sila sa post nila dito sa San Nicolas Tres at di umano ay nagkaroon ng aksidente, nakabangga yung mga pulis natin. Kung lasing man o hindi ang mga pulis, I can neither confirm or deny. May mga procedures and processes tayo sa PNP at saka due process. hindi raw naghabla ang motorista. Pero matapos ito mag-viral, hinikayat daw ng Bacoor Police ang motorista na makipagtulungan sa kanila para maisampa ang kaukulang kaso. Nakapag-file na raw ng administrative case ang Bacoor Police laban sa dalawa nilang personnel na nakadestino muna sa Cavite Provincial Police Headquarters. Tumanggi na ang Chief of Police na ibigay pa ang pagkakakilanlan ng mga pulis at ipakausap sila sa media. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Break muna si Rochelle Pangilinan sa mabibigat na eksena as Tia Amalia sa Pulang Araw. Nagbonding muna sila ng kanyang unika iha na si Shiloh sa mga theme park sa Hollywood. Kasama ni na Rochelle sa kanilang bakasyon, ang pamilya ni Kapusong comedy genius Michael B. Ibang saya raw ang nakita ni Rochelle sa kanyang anak nang makarating sila doon. First time niya, grabe, akala ko matatakot siya kasi may picture kami na takot na takot yung mukha niya. And akala ko iiyak pagkatapos, pero hindi. Sabi niya, I want to ride it again. Sana kasama ko dito, kasama namin si Art na magbakasyon. Kaya lang meron siyang widow's war na ginagawa. Mga happy memories daw ito na babaunin nilang mag-ina sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Kaya't agree si Rochelle sa importance ng regular parent-child bonding. Ang saya-saya ng anak ko. Sumasayaw siya, tumatalon, mayat-maya, tili siya ng tili. Yung energy niya, hindi siya talaga napapagod. Bago kami matulog, sabi niya sa akin, Mom, you are my best friend. Medyo naiyak ako. Pero syempre di ko pinahalata na kinilig ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, ilang linggo na lang, undas na. Pero bago pa ang buhos na mababiyahe, sasalubong po ang taas-singil sa toll sa NLEX Connector. Nakatutok si Von Aquino. Simula sa Martes, October 15, tataas ang singil sa NLEX Connector na sa ngayoy bukas mula C3 Caloocan hanggang Magsaysay Exit. Tataas ito ng 33 hanggang 116 pesos, depende sa vehicle class. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, isang taon matapos buksan ng Section 2 ng NLEX Connector mula Espanya Boulevard sa Maynila hanggang Magsaysay, ngayon lang sila nagtaas ng toll matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB. So basically, almost 1 year nating ginawang libre yung Section 2. So marami na tayong motoristang nakinabang dito sa libreng section na to ng NLEX Connector. Parte na rin ito ng konsiderasyon ng MPTC, ng NLEX, para hindi masyadong malaki yung impact nito sa mga users natin. Pero dahil sa napipintong pagtaas ng toll, ang mga nakausap naming motorista, dadaan na lang daw sa ibang kalsada. I think it's gonna be too much kung 100 plus yung tataas niya. Ngayon ba magkano? Sobrang bigat. Yung kinikita namin, mapupunta lang dito sa pagtaas ng toll fee. I might as well just take a 2-hour drive so I don't have to spend as much. Ayon sa MPTC, bago matapos ang taon, inaasahang matatapos ang buong NLEX Connector project at muli silang hihiling ng toll adjustment sa TRB. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Madlang people! Sabay-sabay tayong dahil ngayong Oktubre, 15 anyos na ang It's Showtime. Kahit 15 years na, ang dami pa naming pwedeng gawin ng magkakasama at ang dami pa naming pwedeng maisip ng magkakasama at ibigay sa maraming tao. First time namin isi-celebrate ang Magpasikat, 15th anniversary pa, kasama ang mga kapuso. Maraming segments ang nagmarka at kinaaliwan ng Madlang People. Pero para sa ilang hosts, personal fave nila ang Tawag ng Tanghalan, especially for you, Miss Q&A, at ang viral and trending na Kalokalike Phase 4 na maging ilang foreign artists napansin ang kanilang impersonators.
Ang American rapper na si Snoop Dogg, nirepost pa sa kanyang IG ang kanyang kamukha na mula sa Tondo, Manila. Tinawag niyang nephew. Umabot din kay Film Grammy Award-winning singer-songwriter Bruno Mars ang performance ng lookalike niya. Memorable rin daw sa hosts ang guestings ng ilang kapuso stars tulad nila Barbie Forteza, Rufa May Quinto, Julian San Jose, Encantadia Sangre, Michael V, at Asia's multimedia star Alden Richards. Pati pagdalaw ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. 24 oras. Ay, Ma'am Annette, di ba? 24 oras. Noong nakaraan. Hindi na ako magkakamali, Ma'am Annette. Ako naman ang memorable sa akin, si Alden. Parang imposible yun Di ba? Napaka-imposible, pero ito no, katabi na namin, tapos ang bait-bait pa. Sobra kasing nahahappy ako dun sa mga GMA singers. Naghanda ng araw sila para sa kanilang pina-level up na magpasikat 2024 performances. Mapapanood yan mula October 21 to 25 sa It's Showtime 15. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Nasilayan po ang Aurora Borealis o Northern Lights sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa Amerika, kinulayan ng berde, kahel at pula ang langit. Sa Maine, Huwebes ng gabi. Spotted din ito sa United Kingdom. Sumasayaw-sayaw rin ang makulay na Aurora Borealis na namataan sa Lapland ng Northern Finland Lunes ng gabi. May mga Pinoy abroad rin na nakasaksi niyan tulad sa Alaska at sa Canada. Ayon sa NASA, bunsod ng high solar activity ang paglitaw ng Northern Lights sa iba't ibang bansa. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.